Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Niat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 26, 2025 and our topic is all about lahat nga ba ay maliligtas. So our concept is all about universalism. So ang universalism is nagtuturo na lahat ng tao ay maliligtas sa dulo at na ang pag-ibig ng Diyos ay lalamang sa kanyang hustisya. Ngunit ayon sa Bible, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. So, sinasabi sa John chapter 3 verse 18, ASND version, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay hindi hahatulan, pero ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, ibig sabihin po, ang pagmamahal ng Diyos ay tunay, pero ang kanyang hustisya ay totoo rin. So, hindi lahat ay maliligtas, kundi yaong mga nagsisisi at sumasampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, our Bible readings for today is all about John chapter 3 verse 16 to 18, ASND version. Sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. So, dadako na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching, those who reject Christ will not be saved. So, ang mga taong tumanggi kay Kristo ay tumanggi sa tanging daan patungo sa kaligtasan. So, walang ibang pangalan na makakapagliligtas kundi ang pangalan ni Jesus. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya at pagtanggap natin kay Kristo bilang personal na tagapagligtas. Second is there is eternal punishment for evildoers. So, ang mga taong patuloy na namumuhay sa kasalanan at hindi nagsisisi ay haharap po sa walang hanggang kaparusahan. Dahil ang impyerno ay totoo at ito ay hiwalay mula sa Diyos, ipinapakita nito ang kabigatan ng kasalanan at ang kabanalan ng Diyos. Third is the gospel is necessary for salvation. So, yung mabuting balita ni Jesus, ang tanging paraan upang makalapit tayo sa Diyos. So, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, binayaran niya ang ating kasalanan, kaya dapat itong ipahayag upang iba ay magkaroon din ng pagkakataong maligtas. So, dadako na po tayo sa ating application. So, yung first application is take sin and God's judgment seriously. So, wag nating baliwalain yung kasalanan dahil ito po yung dahilan ng ating hihiwalay natin sa Diyos. So, dapat tayong mamuhay ng may kabanalan at paggalang sa Kanya dahil ang pag-unawa sa Kanyang paghuhukom ay nagtutulak po sa atin na maging masunurin at tapat. Second is turn to Christ how before it is too late. So, habang may oras pa po tayo, is tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So, walang kasiguraduhan ng ating bukas, kaya't ngayon ang tamang panahon upang manampalataya. Dahil sa Kanya lamang natin makikita yung kapatawaran at buhay na walang hanggan. And last is tell the good news of Christ with someone today. So, syempre, ibahagi natin yung pag-ibig ni Jesus sa isang tao ngayon, like sa kaibigan natin, kaklase, or sa kapamilya pa man din natin. So, sa simpleng kwento o panalangin is maaaring mabago ang buhay ng iba. Ang pagsunod sa utos na ito ay nagpapakita ng ating pasasalamat sa kaligtasan. So, ngayon naman po, dadako na tayo sa ating last part. So, our discussion talks about why is universalism a wrong doctrine? To whom will you share the gospel today? So, mali ang turo ng universalism dahil sinasabi nito lahat ay maliligtas kahit walang pananampalataya kay Kristo. Samantalang malinaw na tinuturo ng Bible na tanging si Jesus lamang ang daan patungo sa kaligtasan. So, kung lahat ay maliligtas, is mawawalan po ng kabuluhan ang sakripisyo ni Jesus sa krus. Ngayon, napagtanto ko na ang tukulin natin is ibahagi ang mabuting balita upang makilala rin ng iba ang tunay na daan ng kaligtasan. So, ipagdarasal po natin na maibahagi natin ito sa ating mga kaibigan na hindi pa nakakilala kay Jesus upang sila rin ay maligtas. So, let's pray for Lord God. Maraming salamat po sa kaligtasan na ibinigay ninyo sa pamamagitan ni Jesus. Lord God, patawarin niyo po kami sa mga kasalanang pagkakataong binaliwala po namin ang iyong tawag at sa mga oras na hindi po ipinapahayag ang iyong pag-ibig. Lord God, tulungan niyo po kaming mamuhay ng tapat, magbahagi ng mabuting balita at huwag sayangin ang oras upang dalhin ang iba sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.